Ang Yamashita Gold ay ang sinasabing kayamanan na sinamsam umano sa Southeast Asia ng mga Japanese noong World War II. Ito ay pinangalanan alinsunod sa pangalan ng isang Japanese general na si Tomoyoki Yamashita, isang magaling na heneral na Hapon na binansagan nilang Tiger of Malaya. Dahil sa nagawa nitong sakupin ng Malaya sa loob lamang ng 70 araw mula sa mga British. Ayon sa ilang mga manunulat, ang nasabing kayamanan ay itinago ng heneral sa ating bansa na siyang naging dahilan para maengganyo ang maraming mga treasure hunters mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nagtutungo sa ating bansa noon at nagbabaka sakali na matatagpuan nila ang Yamashita Gold. Ang nasabing kayamanan ay naging laman ng mga usap-usapan sa buong kapuluan, lalo na nga sa mga nakakatanda. May ilan na nagsasabing hindi ito totoo at ito ay isa lamang kwentong bayan. Hanggang noong taong 1988, isang locksmith sa pangalang Rogelio Rojas na nagmula sa Baguio ang nag-claim na natagpuan niya ang kayamanan. Ngunit ayon sa kanya ay inagaw ito sa kanya ng noon ay Pangulo ng ating bayan na si former President Ferdinand Marcos Sr. Ang nasabing usapin ay umabot hanggang sa hukuman ng Hawaii. Samahan niyo po akong balikan ang kwento ng pagkakatagpo ng Yamashita Gold at ang ginawang pagdinig ng hukuman ng Estado ng Hawaii sa kasong isinampa ng Pamilya Rojas at Golden Buddha Corporation laban sa ating dating president na si former President Ferdinand Marcos Sr. Totoo nga ba ang Yamashita Treasure? Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Ilang dekada mula nang matapos ang World War II ay naging laman ng mga usap-usapan ang tungkol sa kinaroroonan ng mga kayamanan na kinamkam umano ng mga sundalong Hapon sa lahat ng bansa na kanilang sinasakop. Ayon sa matatanda na nakaabot sa nangyaring digmaan, ay napilitan si General Tomoyoki Yamashita na ibaon ang kayamanan sa isang underground caves at tunnel sa norte at babalikan na lamang ito pagkatapos ng digmaan. Ngunit dahil sa nakubkob na noon ng Amerikano ang ating bansa, ay napilitan ng mga Hapon na sumuko at si General Tomoyoki Yamashita ay hinuli ng mga US forces at na-convict dahil sa mga krimeng sanhi ng digmaan. Si General Tomoyoki ay na-execute noong 1946. The Commission finds you guilty as charged and sentences you to death by hanging. At sa kanyang pagkamatay ay sinama niya hanggang sa kanyang libingan ng sikreto kung saan itinago ang mga ginto na tinawag nilang Yamashita Treasure. Hanggang sa ang isang teenager pa noon na si Rogelio Rojas ay magkaroon ng interes sa nasabing ginto, lalo na nga nang makilala niya ang isang Japanese man na nagkwento sa kanya na ang ama nito ay dating nagsilbing sundalo sa hukbo na pinamunuan ni General Yamashita noong digmaan. Ayon dito, ay nasa bansa siya dahil sa sinubukan nila na hanapin ang ginto ngunit nabigo sila. At bago pa man ito umalis at bumalik ng Japan, ay ibinigay nito kay Rogelio ang isang drawing ng mapa kung saan ay maaaring matatagpuan ang hinahanap na treasure. Isa pang lalaki ang nakilala ni Rogelio na nag-claim na nagtrabaho siya noon bilang interpreter ni General Yamashita. At sinabi na to na minsan na siyang isinamin ng heneral sa loob ng isang tunnel somewhere in Baguio, kung saan ay nakita niya ang mga kahon na punong-puno ng ginto at silver. Kasama nito ang isang gintong statue ng Buddha. Dahil sa paglipas ng panahon ay madami na ang nagbago sa Baguio, kaya naman mariin na pinag-aralan ni Rogelio Rojas ang drawing ng mapa at mga posibleng tunnels na matatagpuan sa lalawigan hanggang noong taong 1970. Siya kasama ang 27 grupo ng mga treasure hunters ay nagsimulang maghukay sa isang lumang minahan sa likod ng Baguio Hospital. Ayon sa kanya, ay inabot ng 7 buwang paghuhukay bago nila nagawang makagawa ng opening sa isang underground tunnel kung saan ay nakahukay sila ng mga bayonets at baril. Ganun din ang buto ng tao na nakasuot pa ng uniform ng isang Japanese army.
At doon ay nakadiskubre sila ng isang kwarto na may taas na 1.8 meters at haba na 9 meters. Punong-puno ito ng mga kahon at nang kanyang buksan ng isa sa mga kahon ay nakakita siya ng 24 pieces na mga gold bars at isang kulay ginto na statue ng isang Buddha. Nakatayo ito at may taas na 90 cm at estimated na bigat na 1 tonelada. Ayon sa kanya ay 10 silang mga kalalakihan ang nagbuhat sa statue at isang kahon ng ginto na idinala nila sa kanyang bahay. Nang maibaba ito sa kanilang tinitirhan, ay tsaka niya napag-alaman na ang ulo ng statue ay naaalis at ang loob nito ay punong-puno ng mga diamante. Bago nila muling balikan ang mga natitirang kahon, ay napagdesisyonan nila na ibenta muna ang naunang mga gold bars at statue ng Buddha na una na nilang nakuha. Kaya naman agad na naghanap si Rogelio ng buyers sa mga nasabing gold bars. At nagawa niyang makakakilala ng 3 mga prospective na buyers. Ang isa sa mga ito ay ginawa pang i-examine ng statue ng Buddha at diniklara na ito ay gawa sa 22 karat na ginto. Isa pang buyer sa pangalang Joy Oihara ang nag-alok kay Rogelio na babayaran niya ang gintong statue ng halagang 1 milyong piso na may equivalent na $2 million sa taong kasalukuyan. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, ay may 8 kalalakihan na armado at nakasuot ng military uniforms ang dumating sa kanyang tirahan. Ayon sa kanya, ang mga ito ay walang dalang search warrant, ngunit pilit itong pumasok sa kanilang tahanan at kinuha ang gintong Buddha. Ang 17 natitirang gold bars, samurai sword at coin collection, maging ang alkansya ng kanyang mga anak ay kinuha din at binugbog ng mga ito ang miyembro ng pamilya. Huli na nang malaman niya na ang buyer na si Oihara ay nakatira sa bahay ni Josefa Marcos, ang ina ni former President Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Rogelio, ay si former President umano mismo ang nag-utos sa ginawang raid sa kanilang tahanan nang malaman nito ang tungkol sa Golden Buddha mula kay Oihara. Gayong wala naman silang nilabag na batas dahil sa mismong tiyuhin umano ni former President na si Judge Pio Marcos ang nagbigay sa kanila ng permit para maghukay dahil sa noong mga panahong yon ay lahat ng mga treasure hunters sa ating bansa ay dapat na makakuha ng permit mula sa itaas bago nila simulang maghukay. Dahil sa takot ay umalis ang pamilya ni Rogelio at nagtago. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan ay nahuli sila at inaresto. Si Rogelio Rojas ay nakaranas ng pagpapahirap at torture gamit ang electric shocks at paso ng sigarilyo. Tinakot din siya na papatayin, ganun din ang kanyang pamilya kung hindi siya pipirma sa isang affidavit kung saan ay nakalagay na walang kinalaman si President Marcos Sr. sa pagkawala ng Golden Buddha at dahil sa takot ay napilitan siyang pirmahan ang nasabing affidavit. Matapos noon ay pinakawalan na siya ng mga ito, ngunit nasubukan niyang magsalita sa isang political rally ay isang hand grenades ang itinapon sa stage kung saan siya dapat nauupo at ilang mga tao ang nasawi dahil sa pagsabog nito. Muli ay nagtago sila ng kanyang pamilya sa loob ng 1 taon at nang subukan niyang bumalik sa kanyang bahay sa Baguio ay muli siyang inaresto at kinulong ng 2 taon dahil umano sa kasong illegal possession of firearm. At nakalaya lamang noong 1974 kung saan ay malaya na silang nakabalik sa kanilang tahanan sa Baguio. Napansin niya din sa kanyang pagbabalik na may mga sundalo sa paligid ng Baguio Hospital at hinuhukay ng mga ito ang lugar kung saan nila natagpuan ang gintong Buddha. Sa kabila ng maraming pagpapahirap, ay tumanggi si Rogelio na sabihin kung saan ang eksaktong lugar na kinaroroonan ng mga natitirang ginto. Ngunit sa kabila nito, ay nagawang matagpuan ng mga sundalo ang mga ginto at lumisan lamang nang makuha na ang lahat ng laman ng tunnel. Taong 1986, matapos na mapatalsik sa posisyon at ma-exile si former President Ferdinand Marcos Sr. sa Hawaii, ay nagawang magsampa ni Rogelio ng kaso laban dito noong 1988
para sa ginawa nitong pagpapahirap, false imprisonment, at ganun na din ang pagkawala ng gold treasure. Ito ay sinampahan niya ng kasong theft at human rights violation. Ilang mga witnesses ang nagtestify sa hukuman ng Hawaii kung saan ay sinabi nila na iniutos ni former President Ferdinand Marcos Sr. na tunawin ang mga ginto para mas madali itong ipagbili. Si Rogelio Rojas ay namatay noong 1993 bago pa man simula ng pagdinig ng kaso sa Hawaii District Court. Samantalang si former President Ferdinand Marcos Sr. naman ay una nang namatay noong 1989. Sa kabila ng pagkamatay nila ay nagpatuloy pa rin ang pagdinig ng kaso. Taong 1996 sa inilabas na desisyon ng jury ay napatunayan nila na si former President Ferdinand Marcos Sr. ay nagkasala at iniutos nito na bayaran ng halagang $22 billion para sa damages. Ito ay ang naitalang pinakamataas na halaga ng settlement noon. Ang nasabing compensation ay binaba sa $19 million, kasama na dito ang $13 million na halaga na ninakaw na ginto at $6 million para naman sa damages, $6 million para naman sa damages at false imprisonment. Bilang beneficiary ng mga Marcos, ay inatasan ng hukuman si former First Lady Imelda Marcos na bayaran ng pamilya at ang Golden Buddha Corporation. Taong 1998, ang mataas na hukuman ng Hawaii o Hawaii Supreme Court ay naglabas ng pahayag na may sapat na ebidensya na sumuporta sa naging finding ng jury tungkol sa natagpuang kayamanan ni Rogelio Rojas at ang nasabing kayamanan ay kinuha ng mga Marcos. Subalit ay nireverse ito ang halagang $22 billion dahil ayon sa mataas na hukuman, ang chamber na puno ng ginto ay mataas na espekulasyon at wala ding ebidensya sa dami at quality nito. Kaya naman muli itong naglabas ng utos para sa panibagong pagdinig tungkol sa value ng gintong Buddha at sa 17 gold bars lamang. Matapos ang ilang taon na pagdinig, ang Golden Buddha Corporation ay nakakuha na ng final judgment laban kay dating First Lady Imelda Marcos at inuutos ng hukuman na magbayad ng halagang $13,275,848.37 at $6 million para sa human right abuse na tinamo ng pamilya ni Rogelio Rojas. Ayon sa mataas na hukuman ng Hawaii, ay napatunayan nila na natagpuan ni Rogelio Rojas ang isang kayamanan. Subalit hindi naman na-required ang hukuman na alamin kung ang nasabing kayamanan ay ang sinasabing Yamashita Gold. Base sa testimonya ni Rogelio sa ginawang pag-aaral sa mapa na ibinigay ng anak ng isang dating sundalong Hapon at sa tips na binigay ng isang interpreter na dating nagtatrabaho kay General Yamashita, ay nagawa niyang matagpuan ang samurai swords at buto ng dalo sa nasabing treasure chamber. Ayon sa United States Ninth Circuit Court of Appeal, ay natagpuan ni Rogelio Rojas ang Yamashita treasure at ito ay ninakaw sa kanya ng mga tao ni dating President Ferdinand Marcos Sr. Ang abogado ng pamilya Marcos na si Attorney James Paul Lin ay dinismiss ang nasabing utos ng hukuman dahil ayon sa kanya, ang nasabing halaga ay non-collectible at hindi kayang bayaran ng pamilya. 3 dekada pa ang lumipas, ang mga abogado ng Golden Buddha Corporation ay muling humiling ng panibagong pagdinig laban sa mga Marcos. Ang nasabing motion ay para pa rin sa collection effort ng halagang nakalagay sa orihinal na judgment laban kay First Lady Imelda Marcos. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin na hinahabol ng Golden Buddha Corporation ang Marcoses tungkol sa usapin ng Yamashita treasure. Subalit itinanggi naman ng pamilya Marcos ang nasabing aligasyon. Kung matatandaan sa isang pahayag noong 1992, ay sinabi ni former First Lady Imelda Marcos na may natagpuang kayamanan ang kanyang asawa. At sinabi niya pa na dito nagmula ang kanilang kayamanan at hindi sa kaban ng ating bayan. Gayunpaman ay hindi niya naman kinumpirma
Kung ang nasabing kayamanan ay ang Yamashita Gold na nahukay ni Rogelio Rojas at ng mga kasamahan nito sa Baguio. This money because I saw this gold already in his home. You were rich even before you became. He was rich. Leaders of the country. He was rich. Oh, definitely. Sana po ay nagustuhan niyo ang isang makasaysayang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo din pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my